Why would I even start such a thing if it was somehow for political advantage? Yes. The reason I brought it up and made it part of the national discourse was quite simply because this could not go on. Because if it kept going, we suddenly discovered how deeply entrenched this entire system was. I mean, there's always been a sniff and the suspicion of corruption in government, the different, but not this scale. That was the shocking part. And I said, nothing will happen to the Philippines if we carry on this way. Nakakagulat din talaga yung scale. Nakakagulat yung laki ng amounts involved. Parang nagkaroon sila ng license to corrupt. Lalo na yung mga involved. For the first time in the history of the Philippines, merong presidente na nagsabi, oo, administrasyon ko to. I will take responsibility for this. Lilinisin ko ito. Administrasyon ko to Alam niyo mga kababayan, karamihan noon ng mga presidente na nagkaroon tayo, anong ginawa nila? Pinalipas nila yung corruption. Tapos, nag-ingay sila nung hindi na sila nakaupo. Bakit? Para hindi sila masisi. So, kahapon, puro yung preview pa lang naman nakikita natin kahapon. So, hindi pa natin alam kung ano ba talaga yung konteksto na pinag-uusapan. Nung sinabi ni Presidente na maraming nagsasabing inosente sila sa flood control scam. Oo. At nung sinabi dun sa preview ni PBBM, kailangan mag-case build-up tayo. Ganyan. Ngayon natin maririnig yung konteksto nun. May pasabog dito sa bagong Bongbong Marcos podcast, guys. We've had all these natural disasters over the last couple of weeks, no? Cebu, Northern Cebu, Samar, and then the week before, the typhoon in Masbate. Yeah. It seems we're very disaster prone, no? And this year has been like a Pandora's box in terms of natural disasters. Yeah. How would you assess the Philippines, or what grade would you give us in terms of disaster preparedness and in terms of resilience? In government, the best that we can do is really to be prepared as we can possibly be, and move very, very quickly. Yeah. Just always, it's very simple for me. I'm motivated by the fact, think of the children that are in distress now. What do they need? What do we have to do? You cannot wait. Don't do it later. Do it now. Do it now. Do it now. Si Sara Duterte, ang lagi niyang tutok, mga senior, napapansin niyo? Ang lagi niyang pinagkukuhaan ng propaganda niya na kunyari mabait siya, mga senior. Pero si PBBM, for all intents and purposes, even before naman siya naging pangulo, concerned talaga siya sa mga bata. Very observant siya sa mga needs ng mga bata. And I think yun yung kanyang inspiration para sa kanyang trabaho. Probably kasi din sabik na siya magkaroon ng apo, di ba? Kailan daw ba kasi, Sandro? Kung papipiliin ka, mga kababayan, doon ka sa tao na pagpaplanuhan kung paano magiging mabuti ang kinabukasan ng mga bata, di ba? Wag ka doon sa tao na pinagnakawan pa yung mga bata. Oo, nung vice-presidente siya ng DepEd, Diyos ko, pinagnakawan pa yung mga bata, tigas ng mukha. Di ba? Di ba, kung pipili ka lang naman na susuportahan, doon na sa tao na marunong bigyan ng halaga ang future. Oo, hindi katulad kay Sara Duterte, ang pinagnakawan pa yung future. You've been credited as being like the whistleblower in terms of all these ghost flood control projects that mayors may have been talking about it, but until you mentioned it in the sauna, it wasn't really reaching the level of national discourse. No. But the apprehension in most people's minds now is, what is the end game? Yeah. I mean, that you were possibly contemplating, and also is what's going to happen if later on the trail leads to the backyards of your own allies. I think we're already there. Yeah. Why would I even start such a thing if it was somehow for political advantage? Yes. The reason I brought it up and made it part of the national discourse was
quite simply because this could not go on. Because if it kept going, we suddenly discovered how deeply entrenched this entire system was. I mean, there's always been a sniff and the suspicion of corruption in government, the different, but not the scale. That was the shocking part. And I said, nothing will happen to the Philippines if we carry on this way. Nakakagulat din talaga yung scale. Nakakagulat yung laki ng amounts involved. Parang nagkaroon sila ng license to corrupt. Lalo na yung mga involved. Paano daw kapag napunta sa bakuran ng kanyang mga kaalyado yung mga alegasyon tungkol sa flood control? Sabi niya, I think we're already there. I could not agree any less. Kasi nandun na nga mga former allies niya, si Chis Escudero, nandoon. Tinatamaan sila ng flood control issue Kapatid niya, tinamaan. Pinsan niya, tinamaan. Di ba? And alam nyo mga kababayan, nakakatawa yung mga kakamping and ibang mga dilawan, yung mga dilawan like Shelo Magno, Christian Esguerra, mga ganun, na trying hard silang isabit si PBBM dun sa issue. Trying hard masyadong pilit kaya hindi sinasakyan kasi masyadong pilit. For the first time in the history of the Philippines, merong presidente na nagsabi, oo, administrasyon ko to. I will take responsibility for this. Lilinisin ko ito, administrasyon ko to Alam niyo mga kababayan, karamihan noon ng mga presidente na nagkaroon tayo, anong ginawa nila? Pinalipas nila yung corruption. Tapos nag-ingay sila nung hindi na sila nakaupo. Bakit? Para hindi sila masisi. Para meron silang pwedeng balikan at sasabihin nila, bakit? Hindi naman yan nangyari sa panahon ko. Panahon mo ngayon, ikaw nakaupo, anong gagawin mo? Si Digong tinamad May nagawa ba siya? Umakto ba siya? Wala kayong makikitang akto. Nagsalita siya, tapos na yung turn. Alam niyo mga kababayan, parang yung sa online sabong. Nung panahon na kasagsagan ng online sabong at allegedly, kumikita daw ng bilyong-bilyong piso ang gobyerno dahil sa taxes na ibinabayad ni Atong Ang. Anong sabi ni Digong? Hindi, kailangan natin yan. Kailangan natin ng isabong. Kailangan natin yan. Pandemic kailangan natin pera. Oo, kailangan natin pera. Tapos, nung matatapos na yung term niya, June of 2022, anong sabi? Ay, nagkamali ako, sorry. Dami palang namatay. Ang dami palang pinatay. I'm sorry, it's my fault. Ilang taon ka na nakinabang sa magsasalita na it's my fault? Kung kailan bababa ka na? Si Digong mismo nagsabi na mayroong mga ghost projects sa DPWH. Anong ginawa ni Mark Villar? Di wala. Wala siya sinabi. Kaya nga yung kanta niya, si Mark, tahimik lang. Nakakairita, di ba? Tapos makakarinig ka pa ng mga ganito. Wala kang magagawa sa corruption, sabi ni Rodrigo Duterte. At tama si PBBM dahil ang mindset mo wala kang magagawa, presidente ka pa naman, di wala ka talagang gagawin kahit presidente ka. Ako mga babayan, agree ako sa strategy ni PBBM ngayon. Na kung magpa-file ka ng kaso, maganda yung sureball. We cannot rush the process. Kasi kung gusto natin talagang merong maging ma-convict, kailangan mataas din yung level ng ebidensya natin.